What's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back guys sa ating channel, mga ka-lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online learning application once again. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang siyan ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na in-upload po natin. Alam nyo ba mga ka-lifestyle, merong isang agent nag-comment sa isa sa mga videos natin. Alam ko hindi na to bago kasi maraming beses na ako naka-receive ng ganitong klaseng mga messages galing sa mga agent. Not only sa messenger, not only sa email, but dito talaga sa loob mismo ng videos natin sa YouTube. So ganun pa mga ka-lifestyle, hindi ko po to tinitake as a disadvantage sa channel ko. Kasi tingin ko, yung ibang online learning application agent na nag-i-scout sa mga videos natin is hindi naman talaga masasama, nag-i-scout sila if na-mention. Siyempre nag-i-scout sila kasi madalas ma-mention yung mga online learning application na pinagtatrabahoan nila. So aminin man natin or hindi, yung iba, almost lahat ng online learning application is balukto talaga yung sistema nila. Sinusunod na talaga nila ever since yung mga maling gawain ng mga kumpanya nila or from the leader then pababa, So kung napapansin nyo, paulit-ulit yung mga form of threats na galing sa text, kumbaga scripted, kaya nga naman halos lahat is iisa ng sistema. Pero ganun pa man mga ka-lifestyle, meron talagang mga tao, like for example yung comment ni sir, na yun na nga medyo sila talaga yung naapektuhan, yung mga matitinong agent, kahit anong gawin nilang kabutihan sa mga borrowers, if merong kasamahan nila na hindi maayos yung pakikitungo, apektado lahat, So ayun, tama rin po si sir, if nangutang tayo sa online lending application, wag naman po dapat yung mindset natin is hindi bayaran. Pero dun sa mga Ola farmers talaga nagawain na nila. So responsibilidad po natin yun kasi nangutang tayo. Marami po tayong mga nabasang terms of condition na alam natin na pwedeng ikasama natin if nangutang tayo. So ganun pa man mga ka-lifestyle, meron talagang panahon na nagkakaproblema tayo na hindi inaasahan. Hindi naman natin sinasadya na hindi bayaran yung online lending application. Nagkakataon lang talaga na kailangan natin mag-sacrifice, Kailangan natin bumili muna ng bigas or pambayad sa hospital, sa kuryente, So kailangan pagkain. So that's why yun talaga yung main reason ng karamihan, I hope yung mga online lending application agent bigyan din to ng pansin, Pero dun sa mga Ola farmers talaga na wala nang ginawa kundi mag-loan tapos hindi bayaran, Actually yung online lending application talaga is napakalaki talaga ng naitutulong, especially dun sa mga badly needed na talaga, need ng emergency fund. So yung Ola talaga is napakadaling takbuhan, honestly speaking, So yun nga lang, meron talagang times na hindi naman natin sinasadya, So overall na lang, if maglo-loan po talaga tayo sa online lending application, make sure po na meron tayong source of income na paparating na kaya nating bayaran, especially yung mga online lending application na short term lang, 7 days lang. So yun talaga yung pinaka bibigay sakit sa ulo ng karamihang borrowers, kasi short term lang, 7 days lang And then ito pa, yung pinakamalupit, 2 to 3 days before mag-due, tatawagan ka na kagad. Siyempre masisira yung diskarte mo dyan, And then pag tatawagan ka na hindi yung iba talaga, karamihan talaga hindi napapakiusapan. So yun yung talaga kamalian ng ibang online lending application, hindi sila nagbibigay ng consideration, That's why hindi nagkakaisa, Kumbaga yun, I hope sa lahat po ng mga nanonood ng videos natin, mapa-agent man or borrowers ng online lending application, kailangan po natin talaga ng pagkakaisa, Kailangan po natin intindihin ang bawat isa, mga ka-lifestyle. Kung ikaw may problema ka sa online lending application tapos hindi mo kagad, wala kang ipambabayad in other day,
pakiusapan natin ng maayos. Ngayon, kung hindi mapakiusapan, balikan mo na lang yung mag-switch ng SIM card ka na lang para hindi ka ma-stress, maharas. Then balikan mo na lang if may pera ka na, no? Then pag nakipag-usap naman ng maayos, wag po natin sisigawan. Dapat may hinahon po both parties para walang nagkakainitan, ano? Kasi the moment po talaga maka-lifestyle na kumbaga ikaw pa yung nagalit, isang borrower, syempre yung agent magagalitin po yan, ano. Then aside sa kailangan po talaga nilang tawagan yung mga account na kumbaga hindi pa nakakabayad, trabaho po talaga nila yun, mga ka-lifestyle, ano. Trabaho po nila yun. Then kahit gaano kabait itong isang particular na agent, is if yung sistema nila, matagal ng sistema nila is bulok, wala siyang choice, mga ka-lifestyle, no? From the leader above, susundin niya po yun. So ganun po talaga yung policy, rules, patakaran ng online lending application company, no? So I hope sa lahat po, again, sa lahat po na nanonood ng mga videos natin, no, particular na po sa mga borrowers or agent ng online lending application, kailangan po talaga natin intindihin ang bawat isa, mga ka-lifestyle, no? So pag sinabi ng isang borrowers na pag humingi ng extension, no, wag po naman dapat nating isigawan. Kasi nakaka-receive po talaga ako ng ganung klaseng mga komento galing sa mga borrowers na pag humingi sila ng palugit is sisigawan, mumurahin, then idadamay na kagad yung mga ibang contacts, no, na nakuha nila. So I hope mabago na yung ganung klaseng sistema, no, para syempre alam naman din naman ng borrowers yung responsibilidad nila, no. Babayaran po nila yan if nagkapera na sila, no. So yun, mga ka-lifestyle, no? I hope once again sa lahat po ng mga may problema sa online lending application, unti-unti na pong nakaka-move on, nakaka-recover na po. Huwag nyo na pong dagdagan, please po, huwag nyo na pong dagdagan ng OLA, yung tinatawag ng tapal system. Huwag nyo lang pong gawin, kasi in the end of the day, mga ka-lifestyle, mas lalo kayong lulubog sa utang, ma-stress kayo, magkakaroon po kayo ng anxiety. So yun po yung reality, no? So yun lang, mga ka-lifestyle. This is Marky Lifestyle. Once again, sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, malapit na po tayo mag 23k subscribers. Dahil po sa inyo, patuloy po yung ganitong klaseng content, no? Every now and then, nag-research po ako nang share ko sa inyo, maliban sa experience ko. Umahanap pa po ako ng mga solution ideas, tips kung paano i-handle yung stress na galing sa mga online lending application. Again, sa mga nanonood ng videos natin, except dun sa mga toxic people, keep on watching sa mga videos natin, mga ka-lifestyle, dahil alam ko marami po kayong mapupulot na pwede nyo mai-apply sa problema nyo about sa online lending application, chat channel na to. So yun lang, mga ka-lifestyle. Peace.